opening prayer. Po tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mabiyayang araw po na muli po ninyong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin upang muli kami po ay magsama-sama sa iisa pong layunin, ang papurihan po at itaas ang inyong pong banal na pangalan. Gayon din po, Ama, pagbulayan po namin ang inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, sa pagkakataon po na ito na ang bawat isa po ay dinala po ninyo sa lugar po na ito sa kabila po ng masungit po na panahon. Ang dalangin po namin na patuloy niyo po kaming ingatan at pangunahan po habang kami po ay nagkakatipon sa umaga po na ito. Dalangin din po namin, Ama, ang mga kapatid po na hindi po namin kasama sa oras po na ito. Ano man po ang kanila pong kadahilanan ay sa inyo po namin sila patuloy po na ipinagkakatiwala. At gayon din po, Ama, ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyo pong banal na espiritu upang tunay nga po na mahayag po ang inyo pong mga salita ng naayon po sa inyong kalooban. Gayon din po, Ama, ang bawat isa po sa amin ay hinihiling po namin na bigyan niyo po kami ng malinis po na puso at kaisipan upang maisentro po namin ito sa pagbubulay at pagsamba din po sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat po, Ama. Dalangin po namin ang kaorasan po na ito na inyo pong pangunahan. Binabalik po namin ang mataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po kay Brother Ren sa kanyang panalangin. At bilang announcement po sa ating mga lingguhang gawain po, at ang ating pong ginawa kanina ay ang Sunday School at ang children's class po pala kanina, 8:30. Ngayong 9:30 po ang ating Sunday School at ngayon naman po ang preaching service. Gayun din po ang ating mga online na gawain po tuwing Lunes, tuwing 8:00 po ng gabi, ang ating prayer meeting. Gayun din po ang online Bible study din po every Wednesday. Gayun din po ang mga outreaches natin sa Sulib, Bible study at ang children's class din po. Gayun din po, isama din po natin sa panalangin ang mga gawain din po sa Valenzuela, kasabay po natin sila sa ating mga gawain. At yun din po sa hapon po sa Nueva Ecija. At wag po natin kalimutan ang ating year-end fellowship po na gaganapin po sa December 26 po sa Valenzuela, December 27 po sa Nueva Ecija, at dito po sa Florida ay December 30. At ito po ay i-reserve na po natin para po sa darating na year-end fellowship. At ang mga announcement din po kapag po may mga masamang panahon po, kapag po orange warning po ay magkakaroon po tayo ng online at wala pong face-to-face. Yun po ang ating mga announcement at hindi ko na po patatagalin. Tatawagin ko na po ang ating tagapagsalita, si Brother John Gutierrez. Po, magandang umaga po sa ating pong lahat. At bigla pong umulan po at na-delay po kami sa pagbalik ng mga bangko dahil biglang lumakas po ang ulan. Hindi po makalabas pero salamat po sa Panginoon dahil tayo po'y nagkaroon po ng face-to-face na pagtitipon po ngayon. Sa atin pong pagbubulayan po sa umaga po na ito ay makipagbukas kayo po sa akin dito po sa first chapter po ng aklat po ni Santiago. Sulat ni Santiago, chapter 1. Babasahin ko po yung verse 22 hanggang po sa mga sumusunod. James chapter 1 verse 22, ang sabi po dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita
at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis. At pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Salamat po sa pagkabasa ng mga salita po ng Diyos. Tayo muna po ay saglit pong manalangin. Namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at patuloy din po na humihingi ng patnubay at gabay sa mga oras po na ito sa muli po naming pag-aaral ng ipong mga salita. Nawa po ang banal na Espiritu ang patuloy pong manguna po sa aming kalagitnaan sa mga salita po ninyo na aming pong binasa. Tunay po na kayo po ang magturo po sa amin at maiparating po sa amin ang mensahe po na nais nyo po na matutunan ng bawat isa po sa amin. At sa inyo po namin patuloy pinagkakatiwala ang mga oras po na ito. At ito po'y amin pong hinihiling po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po sa ating pong binasa po, ang sulat po na ito bilang ating pong introduction ay sinulat po ni Juan sa mga mananampalataya po na scattered. Sabi po dun sa verse 1, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Sila po ay sabihin na po natin na na-scattered or sila po ay nagkahiwa-hiwalay dahil po sa mga persecution na dumating po sa mga mananampalataya. At ang nais po ni Santiago dito po sa mga unang talata po, sa mga mananampalataya po na sabihin na po natin napunta po sa iba't ibang lugar, nais po niya na sila po ay manatili sa kanila pong mga pananampalataya. Manatili po sa Panginoon. At hindi lamang po yun, yung kanila pong patotoo ay makita sa kanila pong mga buhay. Kaya nga po, dito rin po natin makikita yung talata na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi ibig sabihin po nun na kailangan po ng gawa ang kaligtasan po natin. Pinapakita lang po doon na ang totoong pananampalataya, meron po siyang bagong buhay. Yun po yung nais pong ituro po ni Santiago. At dito po, napaka-importante po ng binasa po natin para po ang isa pong mananampalataya ay makita po sa kanya yung pong new life o yung pong bagong buhay. Nandun po yon sa ating pong binasa sa pagtanggap, sa pakikinig, at sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ano po yung mapapansin po natin dito po sa atin pong binasa? Kung babalikan po natin, dito po sa James chapter 1, ginamit po dito na Santiago na ang salita po ng Diyos ay para po tayong nananalamin. Sino po sa atin po yung tumingin po sa salamin bago po pumunta po dito? Marahil lahat po tayo ay tumingin po sa salamin nung tayo po ay pumunta po rito. At ano po ang binibigay po ng pagtingin po natin sa salamin? Di po ba nakikita natin yung pong talagang tayo? Yun po yung binasa rin po natin. Napakaganda dito po. Sabi po dun sa verse, balikan po natin yung sa verse 22 or dito po sa verse 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha.
Ginamit po yung talagang kanyang mukha. Sa English po, ginamit po niya yung pong natural face. Pag tumitingin po tayo sa salamin, wala po yung filter, di po ba? Yung talagang mukha po natin, yung nakikita po natin. Kaibahan po ng mga bagong cellphone po ngayon, yung mga modelong cellphone ngayon. Pagka tiningnan mo ngayon yung mukha mo, pagka gamit mo yung mga magagandang cellphone, minsan hindi na talagang mukha mo yung nakikita. Kasi meron ng filter na kasama. Lalo na po yung AI. Oh, ah, ibang-iba na, no, yung mukha mo. Hindi na ikaw talaga yon. Pero pagka tumingin po tayo sa salamin, yung makikita mo yung talagang mukha mo. Kung bagong gising ka, makikita mo kung ano yung itsura mo nung bagong gising. Pag sa cellphone, kahit bagong gising ka, pag may filter, kahit di ka naliligo, parang ah, fresh na fresh yung mukha mo. Pero pag sa salamin po, makikita mo yung talagang mukha mo. Doesn't matter kung mahal yung salamin, kung mura yung salamin, makikita mo yung talagang mukha mo. Sa cellphone, depende. Kung mas mahal, mas maganda yung picture, yung filter. Ang Biblia po ay tinulad din po sa salamin, mga kapatid. Bakit? Kasi po, ang Biblia, pagka ito po ay binasa po natin, pagka tayo po ay nakakapakinig ng salita po ng Diyos, pinapakita rin po nito kung sino po ba talaga tayo. Ano po ba ang kalagayan po natin? Tandaan po natin, ito po ang ginagawa po ng salamin na din tulad ni Santiago sa salita po ng Diyos. Pinapakita po niya ano ba talaga ang kalagayan ng bawat isa po sa atin. Makikita po natin sa Biblia ang about po sa kasalanan. Hindi po natin mapipilter po yon. Pag tinignan po natin ang Biblia, makikita po natin ang bawat isa po sa atin ay makasalanan. Ang bawat isa po sa atin, selfish. Ang bawat isa po sa atin, meron pong tinatawag na pride. At yan po ay mga kasalanan. Pagsuway, ang bawat isa ay, sabihin na po natin, ginagawa po natin yung ayaw ng Diyos. At yan po yung pinapakita po ng Biblia. Kaya nga sabi po dito sa Roma chapter 3 verse 20, Roma chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na ariing ganap sa paningin niya. Pansinin po natin po ito. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagpakilala ng kasalanan. Sa English, maganda rin po yung ginamit po. For by the law is the knowledge of sin. Ang Biblia po, ang mga kautusan, ito po ay hindi po ibinigay para ang tao ay maging matuwid. Kasi maliwanag nga po dito, no? Wala pong magiging matuwid, justified sa pamamagitan ng law. Kasi po lahat po tayo ay na-failed po natin na sundin po yun. Lahat po tayo ay hindi nakaabot, ang sabi rin po sa Roma. Kaya ibinigay po ng Diyos ang kautusan para makilala po natin ang kasalanan. Kaya pagka binabasa po natin ang salita po ng Diyos, nakikita natin kung sino talaga tayo. Like parang nananalamin po tayo. Nakikita po natin kung ano yung mali sa atin. At ang Biblia po, pinapakita po niya ang bawat isa po sa atin, tayo po ay makasalanan. Ang bawat isa po sa atin, gumagawa, nag-iisip, nagsasalita po ng kasalanan. At wala pong matuwid, ang sabi nga po ng Biblia, wala kahit po isa. At napaka-importante po nun. Napaka-importante po na makita ng isa pong tao ang talagang kondisyon po niya.
Kasi kung hindi niya po makikita po yun, wala po siyang gagawin para maitama po yun, di po ba? Kunyari, hindi ka tumingin sa salamin, hindi mo nakita yung itsura mo, nakataas pala yung buhok mo, marumi pala yung may muta ka pa. Hangga't di po nakikita yun ay hindi mo aayusin ang sarili mo. Kaya nga po sa ating pong pag-aaral, napakahalaga po ng pinapangaral po ang kasalanan. Kasi po yun ang kalagayan po natin. Ang bawat isa po sa atin sa harapan po ng Diyos, tayo po ay makasalanan. So ano po ang dapat po natin gawin? Dapat po natin bang gawin na sundin ang kautusan ng Diyos para tayo ay maging matuwid? Hindi po. Kaya nga ang sabi rin po ni Santiago, balik po tayo dun sa James chapter 1. Sabi po dito sa verse, ito po sa mga unang talata, basahin ko po yung verse 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Pansinin po natin ito po. Nakita po natin ang kahalagaan po ng pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero napakahalaga rin po nung pong pag-receive. Dito po ginamit po yung word na tanggapin, tinanggap do sa verse 21. Ang salitang itinanim na makakapagligtas sa inyong mga kaluluwa. Sa English po ginamit po yung receive with meekness, the engrafted word which is able to save your soul. Ano po ba itong engrafted word? Ano po ba itong salita po na ito? Hindi po ito random word sa Biblia. Alam mo niyo po kung ano po ito? Ito po yung ating pong pinapangaral po na magandang balita. O yung pong good news. Ang sabi po kasi dito sa verse 23 and 20 hanggang 25 po ng unang Pedro. Tingnan po natin. 1 Peter chapter 1 verse 23. Babasahin ko po ang sabi po dito. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Verse 25 po. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salitang mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Pansinin po natin. Sabi po sa verse 23, yamang ipinanganak kayong muli. Ito po yung born again. Ito po ay hindi po religion. Ito po yung nangyari po sa atin. Tayo po ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. Kailan po yon? Nung tayo po'y naniwala po sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya napaka-importante para tayo po ay maging able na sundin, makasunod sa kagustuhan ng Diyos. Kasi sabi ni James, wag lang tayo hearers, kundi tayo po ay doers ng salita ng Diyos. Pero tandaan po natin, hanggat tayo po ay hindi po napapabilang sa pamilya ng Diyos, tayo po ay hindi pa na born again, kagabi nga po, pinag-aralan po ang pagtahan ng banal na Espiritu. Hanggat hindi po nananahan po sa atin ang banal na Espiritu, wala po tayong kagustuhan na sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napaka-importante po na i-receive muna po natin. Ano po yun? Yung pong mabuting balita, ang ating Panginoon. Tayo muna po ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. Ito po yung unang
salita po na kailangan po natin na paniwalaan. Sabi nga po dito sa verse 25, at ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. Dahil kung hindi po mga kapatid, sabi po sa unang Korinto chapter 2, kung wala pa sa atin ang banal na Espiritu, sabi sa verse 14 ng chapter 2, unang Korinto, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kasi po kung tayo po ay hindi pa po pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sabi po dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Kahit naririnig po niya sa salita ng Diyos na love your enemies. Kahit naririnig niya sa salita ng Diyos na mag-attend, manalangin, dumalo. Kung wala pa po sa kanya ang banal na Espiritu, ang sabi nga po dito, sapagkat, tuloy lang po natin, ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasan ayon sa Espiritu. Hindi niya po mauunawaan ang bagay po na yun. Maaari pong magagawa po niya, pero doon po sa pakunwari. Parang gamitin po natin yung parang may filter. Hindi po yun yung talagang siya. Pero sa isa pong mananampalataya na tumahan ang banal na Espiritu, sabi po, ang na kay Kristo ay meron na pong new life. At yun po ay hindi po sa ating pong sarili. Yun po ay sa pagtahan ng banal na Espiritu at alam po natin ang banal na Espiritu meron po siyang bunga. Kaya po una po ay kung meron po sa atin na hindi pa po niya alam kung siya po ay mapupunta sa langit pag dumating ang kamatayan. Ang kailangan mo kapatid, sampalatayanan ang Panginoon. Ang mabuting balita ng kaligtasan. At sa ating pong mga sumampalataya sa ating pong Panginoon, ang nais ng Panginoon po sa atin ay wag lang po tayo mga tagapakinig. Ang nais po ng Panginoon sa atin, ang nais po ng Diyos po sa atin ay tayo po ay maging tagatupad. Kaya kung babalikan po natin yung teksto, bakit? Kasi kung tayo po ay tagapakinig lamang po at tayo po ay hindi nagiging tagatupad, ang sabi po ay dinadaya po natin ang ating pong mga sarili. Wala pong meron po sa atin na tayo po'y dinadaya. Kahit nga sa minsan sa sukli, kahit piso lang, ayaw natin na madaya. Pero sabi nga po ng binasa po natin, kung tayo po ay nakikinig, pero hindi po natin ginagawa ang salita po ng Diyos, dinadaya po natin ang ating pong mga sarili. Marami po sa panahon po natin na bumabasa po ng Biblia. Every Sunday, nakikinig. Pero po, ang nakakalungkot, hindi po nila isinasabuhay ang salita po ng Diyos. Kaya po doon po inalintulad yung pong salamin. Di po ba? Inalintulad po ng salita po ng Diyos yung pong salamin. Kasi yung salamin, balikan po natin, una, pinapakita nito, ano po, yung talagang mukha mo. At nakita po natin na tayo'y makasalanan. Pangalawa, ano pa po yung ginagawa ng salamin? Pinapakita rin po nito kung ano yung dapat mong gawin. Kasi nakita mo yung mukha mo eh. Nakita mo yung sarili mo. Kung pangit yung buhok mo, di ba, anong gagawin mo? Susuklayan mo. At yun yung dapat mong gawin. Ang Biblia rin po ay pinapakita rin po niya yung dapat po nating gagawin. Kaya nga sinabi rin po, siguro basahin po natin yung pong sa Awit
dito po sa 119 o 105 verse 119. Hindi po ako nagkakamali. Tingnan ko lang po yung aking notes. Ang importante po, hindi lang po nakita natin ang ating pong mali, ang ating pong sarili sa pamamagitan po ng Biblia. Dahil pinapakita rin po ng salita po ng Diyos yung dapat po nating gagawin. 119 verse 105. Dahil ang ating pong Biblia, hindi lamang po sa salamin, inalintulad. Ginawa rin po itong illustration po sa liwanag. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, liwanag sa aking landas. Ibig pong sabihin, ginaguide niya rin po tayo. Pinapakita rin po nito yung dapat po natin na gagawin. Kaya nga po sinabi po na dinadaya natin ang sarili natin kung nakita po natin yung mali natin at hindi po natin ginagawa. Actually, kanina po sa amin pong devotion, inalintulad po, ginamit po ng Panginoon yung pong illustration po dito sa Matthew chapter 21, 28 hanggang sa mga sumusunod. Nais ko rin pong basahin. Sabi po dito, Matthew 21:28, datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. 29, sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. 30, at siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi at sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Ang nagsasalita po dito ay ang ating pong Panginoong Hesus. Ito po ay, ang teksto po dito, meron pong mga religious group na lumapit po sa kanya. Tinanong nila ang Panginoon, kaninong authority ka nagtuturo? Ibig sabihin, kaninong authority yung bakit ginagawa ng Panginoong Hesus yung mga bagay na ginagawa po niya. Kaya kung makikita po natin yung mga religious group, imbis na sila po'y maniwala sa ating Panginoon, question nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoon, tinanong niya rin yung mga religious group, si Juan Bautismo ba? Saan ba siya galing? Kaya nagkaroon ng question sa mga puso nila, yung mga religious group. Pag sinabi nilang sa langit galing si Juan Bautista, ibig sabihin yung authority ni Juan Bautista, bakit hindi sila naniniwala kay Jesus? Kasi ang sabi ni Juan Bautista sa ating Panginoong Jesus, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya masisipit po sila pagka ganun ang nangyari pag sinabi nilang sa langit. Hindi rin nila masabi na hindi. Dahil natatakot sila sa mga tao dahil naniniwala ang mga tao na si Juan Bautista ay propeta, prophet. Kaya hindi po sila sumagot. Kaya ang Panginoon ay nagbigay siya ng parable. May 2 anak at yung ama nila ay nag-utos na papuntahin sa kanilang ubasan. Yung isa, ang sabi niya, ayaw ko. Pero nagsisi siya pumunta. Yung isa, ang sabi niya, pupunta ako. Pero hindi siya pumunta. Sino po yung hearers? Sino po yung doers ng salita po? Yung una o yung pangalawa? Yung una, nakita po natin. Narinig niya eh. Actually, parehas po sila ng narinig. Parehas pong message po yung narinig nila sa kanilang ama. Kasi ang sabi po doon, at siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi dun sa verse 30. Same message pero different response. Pero gusto ko pong pansinin natin yung una.
Yung una, narinig niya, pero sabi niya, ayaw ko. Pero later on, nagsisi siya. Sumunod siya. Ano pong relation po nito dun po sa tinuturo po ni Juan, ini-encourage po ni Juan sa mga believers sa Santiago? Be doers. Alam niyo mga kapatid, minsan po mahirap eh. Kahit narinig na po natin ang salita po ng Diyos, minsan nape-failed pa po tayo na sundin po yun. Alam natin na sabi ng Panginoon, magtiwala. Ang sabi ng Panginoon, magpatawad. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kaaway mo. At marami pa pong kautusan ng Diyos. Ang totoo po, mahirap. Kasi nandyan ang laman, nandyan ang sanlibutan. Kaya kung minsan, tayo po yun eh, ayaw ko. Narinig na po natin, pero ayaw ko. Pero ang napakaganda ng attitude, no? Sabi doon, he repent. Nagsisi siya at sumunod. Doon natin makikita naman po ang banal na espiritu, ang pagkilos ng banal na espiritu. Nagko-convict po siya. At ano po yung ginagamit po niyang pang-convict? Ang katotohanan, ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang maganda pong attitude. Tandaan po natin, pag tumitingin po tayo sa salamin, meron po tayong gustong baguhin. Di po ba? Meron po tayong gustong ayusin, kaya tayo tumitingin sa salamin. At ganun po ang magandang pag-receive ng salita po ng Diyos. Gusto po nating may mabago sa atin. Yun po ang magandang attitude. Hindi po yung nakasanayan na lang po natin yung every Sunday makikinig. No. Ang magandang attitude, Ama, gusto kong may mabago sa akin. Kaya ka nagbabasa ng Biblia. Kasi ito'y salamin. Gusto natin merong mabago sa atin. At kung minsan mahirap, hindi natin kaya. Pero napakaganda, he repent. Pero yung isa dun sa halimbawa ng Panginoon, sabi niya, pupunta ako. Pero hindi siya pumunta. Yun po yung mga, actually yun po ay halimbawa po ng mga religious group. Sila po yun eh. Yung sila po ay parang religious, nakikita na sila po ay masisipag, expert sa law, pero sila po ay hindi sumusunod sa Ama. Tandaan po natin, nireject po nila ang Panginoon. Pero yung mga una, yung mga sinabi doon na una, ayaw nila pero sumunod. Kung babasahin po natin tuloy-tuloy po yung sa Matthew po kanina, sila po yung mga makasalanan. Sila po yung mga nagsisi at naniwala sa ating pong Panginoong Hesus. At ito po ang nais ng Diyos sa atin, sa ating pong pakikinig, sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Nakita po natin ang Biblia. Ito po ay pinapakita niya kung sino po talaga tayo. Tayo po yung makasalanan. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Pinapakita po nito kung ano yung dapat po nating gagawin. Para tayo maligtas, ang kailangan po natin ay ang Panginoon, hindi ang ating paggawa ng ating pong mga sarili. Marami pong example po yung mga hearers and doers. Kung naalala po natin yung pong rich man ruler, mayaman, lumapit siya sa Panginoon. Diba? Napakaganda na po nung first step niya. Lumapit siya sa Panginoon. Para gusto niyang malaman kung paano niya makakamtan ng buhay na walang hanggan. Pero nung narinig niya ang Panginoong Hesus, hindi siya naging doers. Ipagbili mo ang kayamanan mo, umalis siya, hindi niya ginawa. Hindi naman po yun ang makakapagligtas po sa kanya. Pinapakita lang po doon yung heart ng rich man ruler po na yan. Meron ka naman makikita na nakapakinig at gumawa. Sino po yung kilala po natin? Actually, yung pinakamahirap pong alam ko, si Noah. Sabi ng Diyos sa kanya, gumawa ka ng arko. Yung ginawa po niya, kahit hanggang ngayon, hindi po ma-explain po ng magagaling po na builder. Kasi ang Diyos din po ang pumatnubay kay Noah nung time po na yun. Ginawa po niya yun, hindi pa nagkakaroon ng ulan. Hindi niya alam ang ulan.
pero siya ay sumunod. Mahirap, di po ba? Pero siya po ay sumunod. At kahuli-hulihan po, ang salita rin po ng Diyos, hindi lamang po pinapakita po yung talagang tayo, yung kailangan po natin na ah, gagawin. Ang kahuli-hulihan din po yung pong ating pong maganda pong response, hindi po yung parang nagbasa tayo, ito ang dapat kong gawin. Yung humble, ginamit din po kasi doon yung James, yung humble na pag-receive. No? Yung Lord help me to change. Yung pong, kung babalikan po natin, siguro balikan lang po natin yung sa James. Verse chapter 1. Basahin ko po ulit yung verse 21. Sabi po dito, tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Yung pong pag-receive po natin, napakaganda po nung pong may humble. Yun po yung maganda. Sabi ko nga po kanina, pagka tayo po'y nagbabasa, nakikinig, gusto natin yung may mabago sa atin. Tanggapin po natin yung mga mensahe po ng Diyos na naririnig po natin. Huwag po nating i-direct na, uy, para yan kay ganito. Uy, para yan sa ganito. No, hindi po ganun. O kaya isabihin natin na, uy, lagi na lang akong pinapatamaan. Hindi ganun. Tanggapin po natin ang salita ng Diyos. Kasi po, kung tutuloy po natin yung binabasa po natin, verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Meron pong biyaya kung tayo po ay magiging tagatupad ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po ito sa ating pong sarili. Dahil tayo po ay mahina. Ang kailangan po natin ay ang patnubay ng Diyos. Ang kailangan po natin ay ang puso na meron pong pagtanggap sa salita ng Diyos. At kung yun po ay gagawin po natin, meron pong pagpapala. At ito po yung hamon po ni Santiago sa mga believers po na scattered. Sila po'y nagkahiwa-hiwalay. Na yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pakikinig ng salita ng Diyos, ay makita sa kanila pong mga buhay. Makita po sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit? Bakit importante ang bagay po na ito? Kasi po, ikinonect po ng ating pong Panginoong Yesus yung obedience sa pag-ibig. Sabi po sa 1:14 verse 15, John chapter 14, verse 15, ang sabi po dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakaganda po. Yung pong pagtupad po natin o yung obedience po natin, ito po ay sign ng pag-ibig, pagmamahal po natin sa Diyos. At ito po, nakita po natin, ang pag-ibig po ay bunga ng Espiritu Santo. Kaya po, ang gumagawa po nito sa atin ay ang banal na Espiritu na tumatahan po sa atin. Tandaan po natin, kung tayo lamang po, sabi nga po ay walang kabuluhan. Kamangmangan po sa atin ang mga bagay po na ito. Pero sa ating pong mga sumampalataya sa Panginoon, ang banal na Espiritu ay tumatahan po sa atin. At ito po ay hamon po mga kapatid sa bawat isa po sa atin. Every Sunday po tayo po ay dumadalo. Maaring everyday po tayo po ay nagbabasa ng salita po ng Diyos. Nag-share po sa ating pong mga social media ng mga Bible verses. Pero ang maganda po ay ito po ay nakikita po sa ating pong mga buhay. Maaring hindi po madali, mahirap, pero nakita nga po natin, kailangan lang po natin mag-repent. At gawin po natin. Sundin po natin. Po ay may pagpapala,
spiritual at minsan hindi lang po spiritual. Maging po, sabihin na po natin, dito po sa mundo po na ito, pinansyal, pisikal, meron pong pagpapala po sa makikita po ng Diyos sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanya pong mga utos. Yung pong makita po yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Kaya nawa maging hamon po ang bawat isa po sa atin ang salita po ng Diyos. At habang sa tuwing tayo po ay nagbabasa, nakikinig ang salita ng Diyos, maging nawa ganun po yung ating pong pagtanggap. Gusto natin na may mabago sa atin. Hindi lamang po siya information. Maganda po, meron tayong ma-inform po tayo ng Biblia, pero mas mainam po na tayo po ay ma-transform ng salita po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal, at makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil pinakita po ninyo ang kahalagahan ng inyo pong mga salita. Sa isang taong makasalanan, tunay po na pinapakilala po nito ang kasalanan at ang kaligtasan po namin. Nakita rin po namin ang kahalagahan po nito sa isa pong mananampalataya. Dahil ito po ang nagbibigay gabay sa amin pong paglakad na tila isang ilawan para kami po ay hindi po magkamali at kami makasunod sa inyo pong kalooban na nagbibigay po ng blessing po, spiritual, maging physical. At nawa ang bawat isa po sa amin tunay po, lalo na po sa panahon po namin na marami po ang mga katuruan na mali. Kami po ay patuloy po na manatili sa pagbabasa, pag-aaral po sa mga katotohanan po ng inyong pong mga salita. Salamat po sa mga kapatiran, sa bawat isa po. At patuloy kayo po ang inaasahan po namin na mag-iingat, magpapala po sa amin sa umaga po na ito. At ito po ay amin pong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasalamat po sa salita ng Diyos na ating narinig at nahayag bilang pagbubulay po natin ay tunay nga po na tayo pong lahat ay hindi lamang po maging tagapakinig, kundi dapat po tayo ay tagatupad. At bilang sa closing song po, ay tayo po ay umawit dito po sa page 5, Gumawa, Gumawa. Sa huling stanza po ay tayo po ay tumayo.
Yan ang closing prayer. Sige po, tayo po'y manalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa napakabiyayang oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Natunghayan po namin ang inyo pong mga salita. Napagkilala po namin, Ama, ang napakalaki po naming pagkukulang. Madalas po kaming nakikinig, nagbabasa ng inyo pong mga salita. Ngunit mabagal po kaming sumunod at tumupad po sa inyo. Ama, patawarin niyo po kami, pakalinisin niyo po kami. At naway tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng banal na espiritong nananahan po sa amin, na buong pakumbaba po naming tanggapin ang inyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng lakas na amin po itong sundin at ganapin sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong mensahe na muli pong pumukaw ng aming pong puso't isipan. At patuloy po naming inalalapit po sa inyo. Kung mayroon man po na kasama namin, nakikinig po maging sa online na wala pa pong tunay na relasyon sa aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po siya, Ama, na mapagkilala niya ang kanyang kasalanan, ang kanyang kalagayan. Lumapit siya sa aming Panginoon. Tanggapin po niya ang aming Panginoon bilang kanya pong sariling tagapagligtas at Diyos ng kanya pong buhay. At kami po, Ama, na mga sumampalataya na sa inyo, gaya po ng aming napag-aralan, tulungan niyo po kami na baguhin po ng inyong mga salita ang aming mga buhay. Sundin po namin ito ng buong pakumbaba. Maraming salamat po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy po naming dalangin ang pagpapala niyo po sa kanya, sa po ng kanyang buong pamilya. Pagpapala niyo po sa kanya, maging sa mga ministeryo pong inyo pong ipinagkaloob. Pagpapala niyo po sa kanya sa pangangaral po ng inyong mga salita. Maging ang mga kapatid na hindi po namin kapiling ngayon, na marahil po ay may karamdaman o may mga hadlang dahil po sa lagay ng aming panahon, patuloy na ingatan niyo po sila. Pagalingin niyo po sila sa kanila pong mga sakit. Nang sa gayon itulot po ninyo, makasama po namin sila sa mga ganitong pagkakataon. Patuloy din po, Ama, dalan din po namin ang mga kapatid na humayo po, naway patuloy niyo po silang ingatan. Patnubayan po, at naway pagpalain ang gawain. At patuloy din po, Ama, maraming salamat sa bawat isa po sa amin na nakinig. At maging sa mga makakapakinig po sa aming pong online. Naway ang patuloy ang pagpapala po ninyo ang ibuhos po sa amin. Lalong-lalo na sa espiritual. At ganoon din po, Ama, sa material. Maraming salamat po. Binabalik po namin ang mataas na pagpupuri at pagsamba sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Good morning po at God bless po mga kapatid.